Paano nga ba yung tinatawag natin na banking sa motor? So ngayon, sa video na to, ipapaliwanag ko sa inyo kung ano yung mga bagay na dapat nating tandaan kapag ka nagdadrive tayo ng motor, lalo na sa mga kurbada. Ang unang tanong dyan, kailangan mo nga bang ihiga yung motor? Ang sagot, oo. Pangalawang tanong, hanggang saan? Yan, dito magkakatalo ngayon. Kung hanggang saan mo dapat ihiga yung motor, nakadepende yan kung anong speed ang tinatakbo mo. Karamihan sa mga bagong motorista o yung mga wala pang experience sa riding at nakakapanood ng mga palabas sa YouTube, sa TV, yung mga racing na MotoGP, yan, superbikes. Magkaiba kasi yung pagbabanking sa racetrack at saka sa kalsada. So yung mga bagay na ginagawa ninyo sa racetrack, hindi applicable yan sa kalsada. Pwede mong gawin, oo, pero hindi dapat. So ano yung mga bagay na hindi mo dapat gawin sa public road? Unang-una, hindi ka dapat mabilis magpatakbo, lalo na kung kurbada. Kasi ang tendency niyan, pag mabilis ang approach mo sa kurbada, so para hindi ka mag-alanganin, kailangan mong ihiga yung motor. Ngayon, kung ikaw ay yung motoristang bago lamang sa pagmumotor, o hindi pa masyadong marunong, or talagang hindi natututo sa pagmumotor, yung tinatawag natin na mga hindi nagmamature sa pagmumotor, madidisgrasya ka. Kasi pag nag-approach ka sa kurbada, yan, ganyan, no? Yung kurbada na ganyan, pwede ka namang lumiko nang hindi mo ihiga masyado yung motor, di ba? Ang mali lang kasi sa mga mentality, yan, yung tinatawag na mentality, yung mindset ng mga motorista, pag kurbada kailangan higang-higa. So anong nangyayari ngayon, ganito yung mga nagbomotor, nagpapagalingan. Yung mga may motor, lalo na yung mga naka-sports bike, actually hindi na nga naka-sports bike, kahit yung mga naka-scooter lang Karamihan ng mga kabataan ngayon at saka yung mga tinatawag natin na kamote rider, pagdating sa kurbada, yan, tulad nito, bakit mo kailangang ihiga ng ihiga yung motor mo? Kung hindi ka sanay, sasadsad ka. Pangalawa, kung meron buhangin dyan, sasadsad ka. Kung meron dumi dyan, sasadsad ka. Kung yung gulong mo hindi maganda, sesemplang ka. Yan, dudulas yan. So ang technique lang, pagpapasok ka ng kurbada, ganito. Ayan, nakikita ninyo yan, diretso. So parating yung kurbada, bawasan mo yung speed mo. Yan ang tama. Tatandaan nyo yan. Pagpapasok ka ng corner, ayan, kurbada yan, di ba? Para hindi ka masyadong humihiga, bawasan mo yung speed mo. Ano bang purpose? Bakit kailangan mong bilisan? So ang pinag-uusapan natin ngayon, nakafocus tayo sa safety. Hindi tayo nakafocus sa skills o sa pagpapagalingan. Pero yung skill kasi, ginagamit yan sa tamang oras So ayan, mabilis ang datingan ninyo. Hihiga ka lang ng konti, konting-konti lang. Yan ang proper, Kung tama yung speed mo, hindi mo kailangan ipakahiga-higa yung motor mo. Marami kasi ngayon ang gagawin, kung kailan malapit sa kurbada, dun bibilisan, tapos ihihiga ng gusto yung motor. Mali, di ba? Kasi yung ginagawa ninyo na yan, ang masasabi ko dyan bilang matagal ng motorista, so 10 years, more than 10 years na ako nagbomotor. Yung mga nakikita natin sa daan na banking na tinatawag natin na cornering or leaning, ginawa ko na rin yan pero base sa experience ko, marami ako nakikitang nadidisgrasya yung mga sobrang pumurbata. So eto, wag na tayo maglokohan siguro naman sa kurbada na tumatakbo ka ng 40 o 50, okay na yun, di ba? Hindi naman kailangan mag-banking ka ng 80 o 100. Tulad nito, makikita ninyo, sharp curve yan. So masyadong curve yan, So para makuha ko yan, bawasan ko speed ko. Yan. Nakaliko ka ng maayos nang hindi ka nadidisgrasya. Mabagal, oo, tama, mabagal, pero wala namang masama nangyari sa'yo. Ang pagmumotor kasi, hindi mo ma-enjoy yan pag nadidisgrasya ka lagi. Ayan, kurbada, pwede kong ihiga ng gusto yan.
Pero kung babawasan ko yung speed ko, makakapasok ako sa kurbada ng maayos. So yun, napakasimpleng tip yan sa mga nagmomotor, no? Yung mga baguhan, yung mga hindi pa sanay, or yung talagang may nervyos na tinatawag. Ako, marami akong kaibigan na nagmomotor, matagal na, pero pag nakakita ng ganitong kurbada, medyo kinakabahan. So ang solusyon lang dyan, isa lang: bawasan ninyo yung speed ninyo pagpapasok kayo ng kurbada. Pag nasa public road kayo, hindi natin kailangan mabilis sa kurbada. Ganun lang kasimple yan. Huwag na nating daanin sa payabangan. Marami naman kasing given na yan, maraming motorista na magagaling. Pero ang question kasi dyan, kailangan mo ba silang gayahin? Kung hindi mo makuha yung skill level nila, at least maging safe ka. Ngayon, kung napasama ka sa grupo ng mga mabibilis, hayaan mo sila. Huwag kang sumama sa kanila. Huwag mo silang habulin. Kasi yung kagrupo mo, hihintayin ka rin naman yan eh. So maraming nadidisgrasya yung pinipilit gawin yung hindi kaya. Kumbaga, wala pa sa skill level mo yun eh, tapos gagawin mo. So eto, ang pinag-uusapan lang dito, yung dinidiscuss ko sa inyo, paano ka makakapasok sa kurbada, or paano ka makakadaan sa mga kurbada, sa mga corner na ganyan, lalo na kung sharp, ng safe. Ang pinaka safe na gawin, bawasan mo yung speed mo. Yun lang po yun. Huwag na natin pahirapin pa. Ngayon, yung angle, o yung kung hanggang saan mo ihiga yung motor mo, saka na natin i-discuss yan, or pwedeng kalimutan mo na yan. Kasi ang masasabi ko lang, yung sobrang higa ng motor, o yung banking na yan, hindi po kailangan yan. Kailangan mo lang mag-lean ng konti, pero hindi mo kailangang ihiga ng sobra yung motor nyo. Tatandaan nyo po yan, hindi kailangang ihiga ng sobra ang motor. Huwag ninyo gayahin yung mga nakikita nyo sa YouTube na mga big bikes na kaskasero. Kasi maganda tingnan nyo, nakakabilib yun. Ang lakas makayabang, di ba? Ayan ang mga motorista, karamihan ng motorista, hindi man lahat, marami sa mga motorista, ang nasa utak, kayabangan. So hindi natin kailangan sa kalsada yan. Ang kailangan natin, makarating ka dun sa pupuntahan mo. So kung hindi ka pa skilled, tapos pupunta ka sa lugar na maraming kurbada, isa lang po solusyon dyan: bagalan mo lang yung takbo mo. Solve ang problema natin. So once again, sa mga nakapanood ng video na to, maraming salamat po. Short tip lang yan para sa kurbada, binigay ko lang sa inyo. Ang solusyon lang talaga sa kurbada, kung hindi ka pa magaling na driver at hindi ka pa skilled, bawasan ng speed para safe po tayong lahat. Okay? So maraming salamat again sa panonood ng vlog na ito. Dun sa mga bago sa channel ko, huwag po kalimutan mag-subscribe, makakatulong po sa akin yan. And paki-like na rin po yung aking video, and then paki-click na rin po yung notification button para po sa mga susunod pa nating uploads. So lagi pong tatandaan, always ride safe, and God bless.